bagong kakampi ng Pilipinas laban po sa China. Lumantad na mga sangkay. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Good day, magandang oras po sa lahat ng mga manonood. Lahat po ng mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, no? Bago po tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. So sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe button na makikita lamang po sa ibaba ng video na to. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay, napakadali lamang po yan, mga sangkay. So ito nga po, pag-usapan po natin itong bagong kakampi ng Pilipinas. No, pero bago yan, mga sangkay, alamin po muna natin ang kalagayan ng mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea na inaapi nitong China. Tingnan po natin. Pilit mang pagbawalan at harangin ng China, patuloy daw mangingisda sa Panatag Shoal ang ating mga kababayan. Kabilang na riyan ang mangingisdang nakunang nakipagpatintero sa mga barko ng China. Ayan, mga mangingisda natin to ha. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ito ang mga larawan kung saan isang mangingisdang Pinoy sakay ng maliit na bangka ang tila nakipagpatintero sa mga rubber boat at bangka ng Chinese Coast Guard. Grabe, no? Laki no? Tingnan nyo to. Nakipaghabulan. Sa ano ng Chinese Coast Guard? Pambira. Rubber boat at bangka ng Chinese Coast Guard sa Scarborough o Panatag Shoal noong September 22. Gusto lang naman daw ng mangingisdang si Arnel Satam na makapasok sa lagoon para mangisda. Pero paulit-ulit daw siyang hinabol at tinaboy ng mga bangka ng China. Sa panayam kanina sa programang Ted Filon DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Satam na hindi na mapipigilan ng China ang mga mangingisdang Pinoy na tulad niya na bumalik sa Scarborough Shoal. Kawawa din talaga itong mga mangingisda natin, no? Nagtatrabaho lang naman ng matino, no? Naghahanap buhay lang naman ng matino. Tapos dahil nga kiniklaim nitong China na kanila ay yung isang bahagi o malaking bahagi dyan sa West Philippine Sea, pati po yung mga kagaya po nila kuya, mga sangkay na talagang nangingisda lang naman, naaapektuhan. Ang problema po dito, wala po silang alam na hanap buhay, kundi sa karagatan lamang. Nangyari. Okay. Kahit papabawalan sila. Kami talagang maapalan kami doon, nangingisda pa rin kami doon kahit binabawalan kami dahil Yun, tama yun kuya. yun lang ang ibang pupuntahan eh. Pero mag-iingat lang din mga sangkay kasi alam niya man po natin itong mga Chinese, no? May anto eh. May pagkaano yung utak eh. Yun ang masaganang isda doon eh. Kwento pa niya, hindi daw itong unang beses na hinarang siya ng mga bangka ng China. Uy! Naranasan na rin daw niya na bombahin ng water cannon. Uy! Matindi. Yung water cannon na yun mga sangkay, hindi po yan basta-basta. Kapag tinamaan ka nun, talagang may kalalagyan ka talaga. Kung simpleng bangka lamang ang matatamaan nun, mga sangkay, talagang warak yun. Hindi na kami ng water cannon doon. Kapaliguan pa kami sa buong bangkay. Talagang yung sinampay namin, tagang talsikan. Dalawang bis kami nangyari doon. Matatandaan itong Lunes, naglagay ng mga floating barrier ang China sa entrada ng Scarborough Shoal. Alam niyo, no, itong floating barrier na tinanggal po ng Philippine Coast Guard, malaki pong ano to sa China eh. Malaking mensahe po ito sa China. Biruin mo, nung nilagay po yun ng China, pinatanggal po kaagad ng ating presidente. Ano ang message doon? Ang message doon, hindi kami magpapaapi sa inyo. Hindi kami magpapabuli sa inyo. Ano lamang? Malaking bagay mga sangkay na tinanggal yun. At least nakita ng China na hindi po tayo mababasta-basta nila. Kasi namimihasa na po eh. Kinundin na ito ng gobyerno ng Pilipinas at tinanggal ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang Huangyang daw o Scarborough Shoal ay teritoryo ng China. Teritoryo ng China mo. China ha? Lahat naman inaangkin nila eh, no? Lahat na lang mga sangay. Baka
pati kalupaan ng Pilipinas maging kanila na rin. So tama po talaga na pinutol yan. Kasi kung hindi, manghihimasa ang mga lokong yan. Ang ginawa ng Pilipinas na pagtanggal sa mga floating barrier ay isang self-amusement. Patuloy na nababantayan ng China ang kanilang soberanya. Tama yun, bantayan nyo yung inyong soberanya. Pero wag nyong idadamay yung teritoryo ng Pilipinas. Bira. Doon lang kayo sa may inyo. Hindi yung tipong lumalapit na kayo sa... Lumalapit na itong mga Chinese sa pwesto mismo or teritoryo natin. Pambira. Karapatan at interes sa Scarborough Shoal. Una nang iginiit ng Department of Foreign Affairs na tama lang ginawa ng pagtanggal ng PCG sa mga floating barrier. Ang inihintay ko mga sangkay yung yung maglabas ng mapa ng Pilipinas or territorial map yung ating bansa, yung ating government na makikita natin doon hanggang saan nga ba aabot itong teritoryo talaga natin, lalong-lalo na pagdating po dyan sa dagat ng West Philippine Sea. Kasi lahat po tayo nag-aabang nun, mga sangkay, puro lang din kasi tayo. Hindi, sa amin ang West Philippine Sea, pero hindi natin alam hanggang saan nga ba talaga aabot. Diba? Hindi po talaga natin alam. So much better kung maglalabas ng mapa. Noon pa to mga sangkay, ewan ko ba? Sabi dati, lalagay sa passport, kasama pa nga po yung Sabah, Philippines. Pero wala pa rin. Dapat gawin na yan, mga sangkay. Kasama po, siyempre, yung Sabah, Philippines na nasa Malaysia. Diba? Illegal daw ang ginawang ito ng China at may tuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. So ngayon, mga sangkay, ito po yung bagong kakampi. Actually, hindi naman na siguro ito bago, no? Hindi po yan. Asa na ba yun? Ayan. Issue sa West Philippine Sea. Pinag-usapan ni na PBBM at French President Macron. Ito naman mga sangkay, pagdating sa Western countries, kaalyado po talaga ng Pilipinas. Kaya nga lang, kumbaga, mas malinaw ngayon na ang stand ng presidenteng ito ay sa atin. No? Tingnan po natin. Nakipag-usap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay French President Emmanuel Macron noong Miyerkules ukol sa mga isyong pangseguridad sa West Philippine Sea. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Operations Secretary Parang natutulog na si Secretary Richelle Garafil na nagkaroon ng pag-uusap sa telepono ang dalawang Pangulo. Usap. Yan po Itong president po ng France, tropa rin ito ni President Xi Jinping. Pero mga sanggay, pagdating po sa mga isyong ganito, alam naman po natin yan. Pero pagdating po sa trade, pagdating po sa business, syempre, kaibigan. Pero pagdating sa mga pinaniniwalaan, pagdating sa mga prinsipyo, pagdating sa geopolitics, nakikita naman po natin kung sino mga kampi ng ating bansa. Anya, sa naging pag-uusap, sinabi ni Pangulong Marcos kay Macron na sinisikap ng gobyerno ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan, seguridad at buksan ang mga daungan at mga himpapawid sa West Philippine Sea. Tinalakay din umano ang issue sa naturang karagatan sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa nagpapatuloy na presensya ng China sa dagat na sakop ng Pilipinas. So mga sanggay, kayo ba ay may tiwala dito kay President Macron? Pero sana mga sanggay, hindi po tayo itulad sa Ukraine na tinulak lamang po ng mga Pero itong si President Macron, mga sangkay, medyo okay to. Kasi nakaraan, pinag-uusapan nga po natin, kahit po yung sa Ukraine, yung stand niya, medyo mga sangkay, may konting batikos sa Amerika At saka sa iba po nila mga karatig, mga bansa, na parang ang dating sinubo lamang po ang Ukraine. So, pagdating po sa mga issue, mga sangkay, medyo naiiba po itong si French President Macron. Hindi po siya yung tipong tuta po talaga ng Amerika. Pero sana mga sangkay,
magdulot po ito ng magandang hindi lamang po salita, Tulungan po talaga yung Pilipinas kasi hindi po talaga kaya ng Pilipinas to eh. Ano ba ang laban natin sa China? Maging honest na po tayo. Kahit nga po sabay-sabay na umutot ang mga Chinese, titilapon po ang mga Pilipino. Sobrang dami po nila, pambira. So, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, subscribe. I-click yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, follow nyo po ang ating Facebook page. Kung na po ay magpapaalam hanggang sa muli, this is me, Sangke Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.